Hello, kamusta kayo mga pre? Okay lang, pre. Ikaw, pre. Ikaw, James. Okay lang ako, pre. Ako, kamustahin din natin yung mga nanonood ng podcast na to, no? Basta kayo. O baka yung iba hindi nanonood, nakikinig pala, no? So, hello everyone, kamusta kayo? Sana po ay okay kayo. Welcome sa episode ng Tropa Tots. Sa ating episode for today, magdi-deep dive tayo sa isang topic na super relevant and common sa social media ngayon, no? Pero honestly, para sa akin, marami pa rin talagang blurred lines, mga pre. O yung mga hindi naiintindihan at kailangan pang klaruhin o bigyan ng mas malalim na explanation. So, today we are going to talk about gender and sexual orientation. So, ayun. So, palakpak muna tayo, no, dahil dyan sa topic na yan. No? Maganda pag-usapan ito kasi Pride Month ngayon. Totoo yan, pre. Happy Pride Month po sa ating lahat. Happy Pride Month and be who you are for your pride, no? So, grabe. Anyway, bago kami magsimula, kasama ko nga po pala sina EJ. Hello! At si James. Hello po. Mga pre, alam nyo ba na tuwing June, hindi lang tag-ulan ang inaabangan ng mga tao? Ano pa yung mga inaabagan every June? Siyempre yung Pride Month, kakasabi lang natin kanina. Oo nga Ay. pala. Mga pala. Ako nakalimutan ka agad. Sorry. Pero mga pre, may connection ba yung topic natin ngayon? May connection Okay, naman. Dahil Pride Month ngayon, maganda itong pag-usapan dahil maraming tao pa rin ang medyo hindi alam ang pinagkaiba ng gender orientation, sexuality, at gender identity. O tama ka dyan, James, no? Para hindi tayo maguluhan, let's start with a quick baseline. Mabilis lang. Kapag sinabi nating gender, usapang identity yan kaagad. Ito yung internal at deeply felt sense ng isang tao. Siguro, pwede nating masabi na kung lalaki ba siya, babae, mix of both, or pwedeng neither. Ibig sabihin, wala doon. Kumbaga, ito yung tingin mo sa sarili mo. Doon madalas nagkakaroon ng kalituhan sa mga casual na kwentuhan. Pinaghahalo kasi natin ang gender at sexual orientation at magkakaiba silang parts ng pagkatao natin. Kapag pinagbuo natin iyang dalawa, doon na lalabas yung mga maling assumptions, which is what exactly we want to help clear up today. Yun na nga eh. To put it simply, gender identity is about who you are. Habang sexual orientation naman is who you attracted to. Emotionally, romantically, or physically. Sakto lang pagkahati-hati nun eh. Kung sino ka versus kung kanino ka na-attract. Correct. Iba-iba talaga ang nararanasan ng bawat isa. For example, merong mga straight, yung mga tipong lalaki na attracted sa babae o babae na attracted sa lalaki. Meron din lalaki o babae na attracted sa katulad nilang gender. Ito yung tinatawag nating gay or lesbian. Andyan yung mga bisexual na pwedeng magkakagusto sa parehong kasarian. Marami kasi ang aspects ng sexual orientation kaya hindi mo pwedeng tignan lang ang isang tao tapos hulaan mo lang kung ano siya. You can never assume someone's orientation based lang sa forma, pananamit, pagsasalita o paano gumalaw. Tama ka din, James, no? Pero dahil marami pa rin, no, yung hindi nakakagets, grabe yung mga assumptions at yung mga pinagsasabi ng mga tao sa tabi-tabi, and especially social media. Madalas mo maririnig kapag mag-out yung isang tao, sinasabi nila na face lang yan, lilipas din yan, o di kaya kapag sa social media naman na nag-reveal ng kanilang someone o yung hinard lunch, yung kanilang partner o yung karelasyon. Sabi ng, sayang, pogi ka pa naman sana, maganda ka pa naman sana. Totoo pre, nakakalungkot marinig ang mga ganyang salita. Minsan sa friend or worse sa mismong kamag-anak mo pa. Totoo yan, pre. Dapat talaga magkaroon ng linaw sa atin, sa ating mga tao, kung ano ba talaga ang Pride Month, bakit tayo meron sexual orientation, gender orientation, at most importantly, gender. Tama ka dyan, EJ, no, Justin. Alam mo ba kasi na merong pinapasa dito sa atin sa Pilipinas na batas na hindi pa rin napapatupad dahil either hinaharang o di kaya maraming mambabatas ang may ayaw dito. Ito yung SOGI Equality Bill, also known as SOGI SE, Based Anti-Discrimination Bill. Ay, okay. Naalala ko na discuss natin ito kay Sir Fran. Oo.
Oo. Oo nga, pre. Naalala ko na. Oo, alam nyo ba mga pre ha, and guys, makinig din kayo. Ito yung tinagurian na longest running legislative battle in the Philippine history, kasunod sa divorce. It was first introduced in the Congress in the year 2000 by the late Senator Miriam Defensor Santiago. And ilang years ba? 26, no? Until today, 2026, it remains a pending piece of legislation. Grabe, 26 years na siyang pinaglalaban tapos hindi pa rin naipasa. Ba't kaya ganun? Grabe nga eh, no? 26 years! Oo. Pero mga pre, parang alam ko kung dahilan kung bakit hindi ito na ipapasa. Bakit? Dahil nga yan sa ano natin, sa estado ng bansa natin. Paano estado, pre? Kasi pre, biruin mo, tayo kasing Pilipinas, maraming Katoliko. Actually, if I'm not mistaken, if I remember correctly, top 3 tayo sa pinakamaraming Katoliko sa buong mundo. Pero hindi naman ibig sabihin nun ay kasalanan nila. Kumbaga, ang bansa natin ay masyadong religious. Hindi man sa masyadong religious, ay religious at masyadong madaming controversial na issues, especially nga sa mga religious groups at sa mga conservative lawmakers na ayaw o parang hindi naman kailangan or hindi necessary dahil may mga batas naman tayo ng tulad ng RA number 11313, Bawal Bastos Law and Safe Spaces Act of 2019 at Anti-Bullying Act na RA 10627. Kakalungkot naman pag-isipan na hindi pa naipapasa yung Social Equality Bill. Oo, tama kayo dyan dalawa. Going back no dun sa napag-usapan natin kanina o yung sa mga nangyayari sa pagpasa ng bill na yan, marami pa rin kasi talaga sa bansa natin ang conservative. Pero ganun na nga, dahil nga may generational gap, hindi naman natin sila directly masisisi. Pero ito guys hindi pa rin valid yung pagkakaroon ng kung ano-anong remarks na offensive, discriminatory, o at higit sa lahat, yung may mga masasamang sinasabi laban sa sarili nilang kapwa na tao rin. Tama. Kasi in the end of the day talaga, tao lang tayo talaga tayo lahat eh. Hindi natin pwede tingnan yung iba na mababa sa atin porket bakla sila, mambay sila, lesbian sila, or bi sila. When you look at these stereotypes and labels play out sa pang-araw-araw nating buhay, nakakapagod lang sobra. Some people love categorizing others. Yung iba, judge pa kung paano kumilos, kung paano sila manamit, kung paano sila magsalita, and overall yung buong pagkatao nila, judge nila. Speaking of stereotypes and labels, pre, may nakita akong kagabi. Wait lang. Hanapin ko yung post. Sige pre. Ito, nakita ko na. Sa circle namin, normal lang ang asaran at badagulan. Pero nang nag-out ako as bisexual at nung nalaman nilang hindi ako pasok sa standard na lalaki, nag-iba na yung trato nila. Yung mga simpleng biro, naging patama na sa gender expression ko at kung sino ang gusto ko. Ang hirap lang kasi nakakala ko safe ako sa mga kaibigan ko, pero doon ko pala mararamdaman na outcast ako. Grabe, nakakapagod yung ganyan at nakakalungkot din, no? Kasi biruin mo, sa sarili mong circle yan nangyayari. But you know what's crazy about that post, no? And those examples, pinapakita lang niya na hindi lang ito usapin ng isang tao na bastos o judgmental. It's a systematic issue sa social structure natin dito. Not lang sa Pilipinas, pati na rin sa ibang bansa. I agree. Sobrang tamang-tama ako doon, David. At dyan papasok yung katotohanan na sa usapan na ito. It goes beyond just being polite or sumasabay lang sa uso ngayon. It's a matter of ethics and fundamental human rights and most importantly, basic human decency. Na dapat, ito ang standard natin ngayon. Hindi natin to tinuturing na pangarap lang. Dapat ito ay standard natin. Tama ka dyan, EJ, no? Ganun naman talaga dapat ang tingin natin dyan. Ethically speaking, bawat tao, ano man ang gender identity niya, o kung sino man yung gusto niya, o mahal niya, ay may tinatawag na inherent human dignity. Kapag nag-exclude tayo ng tao sa circle natin,
kapag pinagkait natin ng respeto sa mga members of LGBTQIA+ community, we are directly violating their dignity. Open-minded dapat tayo pagdating sa mga ganyan. Dahil at the end of the day, again, pare-pareho lang naman tayong mga tao. At saka pananagutan din natin bilang susunod na generation na papasok sa professional world. Na i-check ang sarili nating mga bias, mga responsibility natin na malagpasan yung mga outdated na stereotypes at machismo culture. Dapat nating suportahan ang social acceptance at legal protections para sa lahat ng kasarian at orientation para mamuhay ang lahat ng walang takot. Equality means actual equality for all at wala dapat exceptions. So, paano nga natin ito mare-resolve sa araw-araw nating buhay? Simple lang. Okay. Learn before you judge. Kung may mga concepts tulad ng gender or pronouns na hindi natin alam, siguro magbasa muna tayo or di kaya pakinggan natin yung podcast ito. No? So, bago tayo humusga ng kapwa natin, kasi mahirap na kapag sabi ka ng sabi. Sabi nga nila, ang maingay na lata ay walang laman. So, ibig sabihin, kung puro ka salita ng salita nang walang sinasabi, ibig sabihin, baka nga mangmang ka. In addition lang doon, you can ask the person directly kung ano ba talaga yung pronouns niya. And parang ano siya mga pre, reminder, ang social identity at sexual orientation ay dalawang magkaibang bagay. Pare-pareho silang bahagi ng pagkatao ng bawat isa sa atin. Hindi naman komplikadong intindihin to, siguro kailangan lang natin ng konting empathy, fairness, at malawak na pananaw. Kaya let's remove those old stereotypes. Panindigan natin ng tama laban sa diskriminasyon at sa sarili natin. Let's make our community safer for everyone to live authentically and live their truest and fullest self. Tama yan. No, so kaya nga, before we end this episode, no, we would like to celebrate Pride Month again. No, kabilang dyan, syempre, ang ating members of the LGBTQIA+ community and also sa ating mga kababaihan. No, #AbanteBabae nga ika sa Facebook and sa Twitter. Pero ngayon, no, bago talaga tayong matapos, no, lagi nating tatandaan na dapat patuloy tayong natututo. Dapat lagi tayong sumusuporta at mas maging mabuti tayong tao sa lahat, syempre para sa kaiuunlad ng ating mundo. And yun, we'll catch you in the next episode na lang, guys, dito sa Tropa to! Hey, no, so thank you guys. Salamat sa pakikinig. Thank you! Thank you po!